Yes. Welcome to the Bagong Pilipino Podcast. Ito po si Paolo B. Jones. Kasama ko siyempre ang ating resident comedian, philosopher. Walang iba kundi si Alex Calleja. Yes, hello. Ang may hawak sa pulso ng masa natin. Siyempre, walang iba kundi si Boss Toyo. Keng. Yes. At ang ating Rose Among the Thorns. Walang iba kundi si Isabel Daza. Hi! Okay, bago natin pag-usapan ng ating topic for today, pakilala natin ang ating very special guest. Walang iba kundi ang chairman ng MMDA, Attorney Don Artes. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, Attorney Don. Welcome, Attorney Don. Grabe, kulang na lang. Kala ko Ron Artes na. Siguro idol ni dad mo si Ron Artes, no? Paano mo Pag may naghahanap ng attorney, si attorney Don, no? Attorney Don. Si Ron Artes. So, ang topic natin for this podcast, ito po yung pangalawang episode po natin. And by the way, Merry Christmas po sa inyong lahat. Advance. Ay, belated, no? Sana naging masaya ang ating Oo. Pasko. At yung mga pinag-usapan natin ng podcast, Attorney Don, yung mga dieta. Lalong-lalo na pagdating sa... Ako yan. Ayun. Malamang may mga nag-break. Mga Christmas party. New Year's resolution. Sama na doon ang At nagpakita na ulit ang mga ninong, nagbalikan na ulit sa bahay. Nahanap na. Kasi Finding Ninong. kaya na may magtago dahil may Gcash na eh. Di ba? Oo, tama. Wala nang dahilan. Ang dahilan di ba? Digital na lang natin. Hindi na pwede yung, pumunta ako sa bahay nyo. Ay, nagpunta rin ako sa bahay nyo. Opo, wala. Ay, inaanak ko, wala ka doon. Kaya Gcash mo na lang. Wala nang excuse. Excuse. Eto, pag-usapan po natin ang pagiging disiplinado ng isang bagong Pilipino. What does it mean? Especially pag ang kalsada po ang pinag-uusapan natin. Kaya kasama natin si Attorney Don. This will be very interesting. Oo. Kasi marami akong tanong tungkol sa MMDA at sa mga batas pantrapiko. At Ano ba mga yung ugahin karapatan natin? Yung ugahin natin, yung hindi pa tayo bagong Pilipino. Ano ba yung mga, ano mga ginagawa natin na mamaya hindi pala talaga acceptable na. Kasi may mga iba, akala okay yun eh. Jaywalking, sabihin na natin. Di ba? Magandang topic to. Sobrang magandang topic. Maganda to. Bukod doon, gusto ko rin maging kaibigan si Sir Chairman. Para pag nahuli ka, papakita mo yung card. Kaibigan mo si Yan Chair. na yan yung ano eh. Isa rin yan sa mga mali. Mali. Nakasanay. Isa yan talaga actually yan. Wag mo na kaibigan, magpa-picture ka na lang, tapos i-save mo sa phone mo, bilang kunyari, asan lisensya nyo? Sandali lang po siya, ay, katabi ko si chairman, Kalain mo yun? What a coincidence. Screensaver mo sa phone mo paglabas. Nakita ko itong podcast. Photos ko sa ating mga enforcers, pag nakakita ng picture ko, mas mahal po yung babayaran. Ay, Aha. Times 2. Tama. paano po pag umiyak? At saka mamaya pag-usapan din natin yung Metro Manila Film Festival. May mga curious yan. Paano ba napunta sa MMDA ang mga film festival na yan? Okay. Kaganda ng movie, lumabas ng 20. Grabe yung lineup this year. Yes. Kakaiba. The Breadwinner. Ano pa? The Kingdom. Ako, Topak. Topak. Arjo at Idea. Yung kay Julia Barreto and Carlo. Hold me close. Hold Me Close. Future You. Tapos yung kay Nagpasok ba ang Viva Max? Vilma. Nagpasok ba ang Viva Max? Uninvited. Walang Viva Max doon. Walang pinaayon ako sa... Alam mo, ikaw nakasubscribe ka lang siguro sa Viva Max. I was just curious lang ako. Refresh si Alex. Maganda kasi Ano mga... na ba yung bago? Maganda kasi mga palabas. Si Bell ang nag-announce. Oh, yes. At wait, teka lang, napakaganda ng sculpture na parang prize for the MMF, di ba? It's parang trophy siya na sculpture na kakaibang art piece. Gawa siya by our Filipino-American designer named Jeffrey. He's a renowned world artist, visual artist. Talagang pinag-isipan ng MMDA yun. Ikaw mag-host? First time ba yun? Oh, hinost ko na last December 14 ba yun? First time ba yun, Ma'am Isabel, yung mag-award ng trophy? Yes, yung trophy na yun ay ngayon lang natin ibibigay. Next year, balik na doon sa traditional trophy. Alright, bukas po ang aking shop para po sa magbebenta po ng trophy. Dun sa mga mananalo ng trophy. Yes, pwede po kayo pumunta sa shop at ipapraise nyo. Okay, so game. Simulan natin sa topic ng disiplina at ang ating mga bagong Pilipino. So, tanong mo kanina, Alex, ano yung ngayong Pilipino pagdating sa disiplina sa kalsada? Ano ba yung... Ngayon, kumpara muna natin dati. Ngayon ba, Chair, ano pa yung ano natin, yung sa beating the red light? Kasi nalito ako eh. Kasi di ba yung red, hinto yun eh. Yung green, yung yellow kasi, ang pagkakaintindi ng Pinoy, mas bilisan mo. Para, di ba? Go faster. Go faster. Ano ba talaga yung yellow talaga? Na dapat nating sundin? Warning na magre-red na. So, about 3 seconds from the time na mag-flash yung yellow light,
dapat hindi ka na mag-attempt to. Oo. Yung talaga, kung disiplinado ka, titigil ka. Titigil ka na. Kasi Pero, iba parang Ang tendency kasi natin, pag nakita natin yung yellow, Pwede pa to. makahahabulin kasi Oo. red Oo. na. So, kailangan makatawid ako bago mag-red. Which is hindi dapat. sayang. Kaya nag-yellow para sabihin na huminto ka na. Oo. Pero dito, habulan. Pag natin Yes. ng yellow. Saka may, ano ba talaga, sino ba talaga susundin? Yung timer o yung red? Kasi may timer, di ba may timer ang mga yung... Well, isinisimulan na nating alsin yung Oo, timer. sama. Kasi Yun. sensor-based na yung Yun. ating mga traffic lights. Kasi inconsistent na siya doon sa timer. Kasi nag-a-adjust na yung traffic lights natin. Depende kung saan maraming volume. Okay. Mas tinatagalan niya doon yung green kisa doon sa pagwala ng gumagamit. Diba? So yan, algorithm yan? Is that, May sensor siya. May sensor. May sensor. Unlike before kasi, timer-based siya. So, Na kahit mas marami sa kabilang kahit na dito na maraming, dito, Wag. Matagal pa rin, no? Matagal pa rin. Yan kung nagta-traffic. timer-based. So ito, Oo. it based na dun sa bigat nung Yes. volume ng Volume traffic. na. Alright. Nag-shift na kasi tayo sa sensor. Ito, controversial to. Oo. Sino ba ang susundin? Yung traffic enforcer na nasa ilalim ng traffic light O yung ilaw. o yung ilaw? Ano bang doon, yung mandato doon na Well, depende sa situation kasi. Merong kasing mga situations na kahit green, tapos puno na yung Oo. Yes, hindi na tatawiran, inaawat na namin yon para hindi na siya Mag-cause makablock ng block. Yun. doon sa mga ibang ways na pwede pang tumawid sana kung hindi nag-go yung nasa ano. Kahit Actually, green na yung light. dati sir, hindi ko siya naintindihan na gano'n. Bakit? Nakita ko green na, pero ni-stop pa rin. Go na, ay pa rin pag. Ayaw Doon pa ko na rin. naisip kasi kahit mag-go ka, Wala ka nang wala ka pupuntahan na sa kabilang side. Oo. Sa side naman na pag nag-go, magkukos lalo ng Traffic. So, naintindihan ko na siya nung sooner or later. Sabi ko, ganun pala. Kasi kalimitan yung iba, busina. Uy, go na na kami. eh. Oo, Patayin batayan nyo mo pa. kami. Yes. Wala ka nang pupuntahan. So, para lang dun sa mga nakikinig at manonood nito, yun yung purpose ng mga enforcer. Pagka kahit naka-go, tapos pinahinto kayo, it means wala nang pupuntahan Walang yung pupuntahan, sasakyan. yes. At magkukospay ng lalong mas traffic. So kumbaga, to answer your question, ang nag-override doon sa sitwasyon ay yung enforcer. Enforcer na. Kasi otherwise Nakikita niyo yung magkaka-gridlock situation. Okay. Yes. At pag nagka-gridlock, lahat na Mas parado. mabigat. Hindi na makakadaan. So yung sa pedestrian naman, kasi di ba may mga video tayo nakita sa ibang bansa na kapag hinarang ng kotse yung pedestrian lane, Pwede kapakan. pwede mo tabakan yung kotse. Pwede mo, Although hindi naman natin Dito, hindi nakikita natin pa dito yon. i-encourage yan. Hindi Oo. natin i-encourage. Hindi. Pero mali yun. Kaya nga may makikita kayo sa kalsada, particularly sa intersection na yellow box. Oo. Dapat pag hindi na kayo green, dapat wala ka doon. Yung ganoon, yung Yung nakaganoon. yellow, na box na may cross. Yun ang purpose noon. Ibig sabihin, Bukod doon sa... dapat i-block Yes. yun. Sa Switzerland, kapag yung driver hindi nagbigay ng right of way sa pedestrian, fina-fine sila. The same here. Yeah. Violation yun. Pero dito sa atin, Obstruction hindi yun. naintindi yun. Yes, pero generally, obstruction Sa yun. Dubai, Dubai, Ma'am Bel, Oh. yung tatawid, mas pinapriority nila yun kahit hindi sa traffic. Pag may tatawid, titigil ka talaga. Hindi mo dapat. Yes, kung walang Dubai, stoplight, kulat nga ako rin, ganun yung driver nila doon. Sabi, kung walang bakit ganun? stoplight at may pedestrian lane, basta may nakita kang Tatawid. tatawid, priority Priority. ang pedestrian. Oo. Pero dapat ang powerful talaga doon yung kamay eh. Pag gumano na yung tao, pag gumano na yung tao, I think hindi ang na powerful. dapat eh. Di Sayang ba? ka. Pagkita mo pa lang na may tatawid, you have to stop and give way sa pedestrian. Ano ba ang mentality? Oh, ganun. Exit frame. Paano pagpasaway po yung pedestrian? Well, ganun din. Nag-work yan both ways eh. Like, kunyari, pedestrian ka. Kung may stoplight, nawawala yung priority mo. Dapat susundin mo yung stoplight. So, pag stop ka, hindi ka tatawid. Pag wala ka sa pedestrian lane, pwede ka tumawid. Dapat hindi. Hindi, jaywalking na yun. Oo, jaywalking. Pero dito sa atin, gano'n ba ka-active yung ng jaywalking? Gano'n Well, sa amin, implement? Yung pagkahuli. Dati alam ko meron Dati may dati kanta pa. dumating time na ganyan na jaywalking, napaka-higpit. Pero ngayon parang nawala na. Di ba may time na Pwede kapag pa rin. nag-jaywalking ka, kakanta ka ng lupang Kanta. hinirang? Sa amin, on Wawalis. our part, meron kaming ini-issue ticket. Ang penalty niyan ay 200 pesos. Yes. Kinukuha namin yung ID, nililista namin yung address, at pag hindi nagbayad, kinakasuhan namin. Kasi violation siya ng ordinance.
So, it's a criminal case, actually. No bail pa yan, no bail. Hindi naman. Dati na ganyan ako eh. Yung pagtawid ko, jaywalking, nag-aabang yung MMDA sa tapat. Tawid ko, sabi, jaywalking sabi ko, hindi, pupunta talaga ako sa inyo. Tatanong ako eh. I don't know what year yun. Pero talagang year dumating sobrang higpit when it comes to jaywalking. Ngayon naman, ganun pa rin. Ngayon pa rin. Ganun pa rin. Ini-issue na namin ng ticket. Pag hindi na bayaran, idinidemanda namin. So, nakaka-receive sila ng summons galing sa korte. Or nag-a-appear siya pag kukuha ka ng NBI. Ilang ticket yan? Alam ko parang 3 ba? Tama ba? No, unlimited Offense? siya, pero 200 lang siya. Yung offense. First offense, second Wala naman. Same lang. Ito Rapol, yung parang collect Kasi six. dati kasi meron first offense. May stamp, tapos the next one. Dati sir, pagkakatanda ko. Sa bus carousel, meron tayong gano'n. Mga first offense. Sa bus Tapos may carousel. mga, yung community services. Yun, pag sinabi mo sa amin na wala kang pambayad, pwede kang Magwalis. value of 200 pesos, pinagwawalis. Yes. Tanda ko yan dati. Tapos laman kasi ako ng kalye dati ng EDSA when yung nag-online selling ako. Talagang puro commute lang ako. Nag-i-snatch ka pero gumagalang ka sa taas. Kahit na, Sandali lang. May Snatcher, pero snatcher ka, gumagalang sa tabi ko. Galang na snatcher. ka pa rin sa pedestrian Bago. lane. yun ang okay. Nung nang i-snatch ako, wala ako sa Metro Manila. May boundary. Walang MMDA nun. Walang huhuli sa'yo nun. Yan si Boss Toyo. Hindi ka namin Snatch yan pero may prinsipyo. Yeah, values. Hindi ko naman trabaho diba? Huwag yung tularan to, ha? Pero nagbagong buhay ka naman na. Yes. Tsaka hindi ko naman yung frequent na ginagawa. Siguro mga 4 na beses ko lang yung nagawa. Naalala mo pa, para maganda yung... So, tumakbo siya, tapos nung... Pagtingin niya, sandali lang. Nag-stoplight, tumigil siya. Pero ang question, Chair, kapag tayo po ay tumatawid bilang pedestrian, ano yung speed na dapat maglakad po tayo? Wala naman siyang speed. Siyempre, lahat naman hinahabol na huwag kang mabuti ng stop in the middle of the road. Kasi alam mo yung takbong parang takbo na hindi takbo. Depende sa suit yan. Pag suit Kasi natin, magdaliin mo. Pero pag suit ni Bell, take your time. Nakaganyan yung mga coach dyan. Sige po, ma'am. Pag babae, iba rin tayo doon. Pero may warning din siya, di ba? Makikita mo siya nagbi-blink. Ibig sabihin, matter of a few seconds, mag-stop na siya. So again, disiplina, dapat hindi na rin habulin. Kung nagbi-blink na siya, lalo kung alam mo na mabagal ka maglakad, dapat magstay ka na at hintayin mo na yung next na go. Kapag nag-blink, bibilis. Akala ko, post ka na, no? Parang, Yung iba kasi pag nag-blink, akala, bilisan nyo na. Habulin nyo. Tatakbo. Dapat hindi. Dapat bagalan na. Dapat tumigil ka na dahil malapit na siyang mag-stop. Attorney Don, tatanungin ko, ano bang ugali ng mga Pilipino na driver na gusto mong, let's say, baguhin or i-influensya na, ibahin natin yung ugaling yan? Well, yung pag-stay sa lane, napaka-basic. okay. Dahil ako, guilty rin ako niyan, probably. Pakahirap niyan gawin siya. Diba? Yung pag nandito ka sa second lane, tumakbo lang ng konti yung nasa Lipat first ka. lane. Lipat ka. Lilipat ka. Tapos yun namang sumusunod, hindi ka pagbibigyan. Yes. Kung saan may Tayo, nakita kang tapos- butas dito, susutin mo. Tapos pag tumakbo uli yung dati mong lane, lilipat ka uli. Yes, ganun. Ang problem doon, pag hindi nagbigay yung kasunod, magkakabanggaan. Pag nagkabanggaan, Kokos lalo na traffic. magkokos siya ng traffic. Kasi Servisyo sa pa. study namin, 30 minutes na may magbanggaan at hindi ka agad na alis. Pag 1 kilometer away ka doon sa nagbanggaan, plus 1 hour Oh my God. Grabe. ng travel time mo. Sure, Tapos pa, lahat ng mga tao, di ba, imbes na dumiretso na, ang bumabagal, Makikimarites. tinitignan. may video pa yun, ha? Ito na. Sire-report pa yun, sabay post sa FB. Okay, may banggaan May ngayon. banggaan dito. Lalo pag medyo malaki yung damage. Oh. On our part, ang ginawa namin, nakita namin to sa abroad eh. Meron kami pangharang. Nang pagka merong Pag accident may na nangyayari. accident, lalo pag major, nilalagyan namin siya ng parang curtain para hindi nakikita. Wala pa ako nakikitang ganun. Well, Sorry, ano sir. siya, I'm sorry to be honest lang. minsan kasi malayo yung malayo doon sa pinag-i-stationan. Kasi naka-strategically placed lang yung mga gano'n. Hindi pa siya talagang Lalo pag mga minor kasi, hindi na namin nilalagyan. Yes. Kasi before mo malagyan, Matrabaho. matrabaho at saka matagal. Ang ginagawa kasi ngayon ng enforcers natin, tinitry pagkasunduin. Pag Yes. hindi nagkasundo, pipicturean namin, tapos ire-refer na namin sa pinakamalapit na police station para maalis na kaagad yung obstruction. Kasi otherwise, kung hihintayin pa namin yung police, matagal eh. Tagal. Siyempre, bibiyahe pa yung police. At
Bala. traffic na. Pero paano yung pinaka-police report nun kapag nagalaw yung mga vehicles? Hindi, ang pagbabasihan na ng police ay yung pictures. Pictures na lang. So, parehong kukuha yung lahat naman. Usually, pag-aksidente, kanya-kanyang picture. Kanya-kanyang angulo. Yung parties, in-encourage namin na picturean para pareho silang magpipresent sa presinto ng kanya-kanyang version. Tama yan eh. Attorney doon kasi usually tayo mga Pinoy, investigador tayo eh. Nasa kabilang lane kapag di ba, bumabagal din. Kahit na wala doon sa aksidente, bumabagal yung sa kabilang lane. Iniimbestigan eh. Ay, mali yung kotse, mali dyan. Kasalanan ng masamang tao, isang driver na yun eh. Dapat lang talaga sa kanya. Mga ganun talaga tayo, di ba? Judgmental. Nakikiusi tayo. Oo. Sismoso. Pero sir, may tanong lang ako. How would you compare yung lagay ng natin dito sa Pilipinas sa ibang bansa, lalo sa mga Southeast Asia, when it comes to traffic? Kasi lagi ko nababasa sa newsfeed, Philippines one of the worst when it comes to traffic. That's the sad reality. Yes. Pero ano yung masasabi mo regarding this? Well, halos lahat naman ng major cities may traffic. LA. Diba? Kahit saan naman tayo pumunta, LA, makikita Bangkok. natin. Ang sigurong difference ay yung disiplina. Pag napunta tayo sa Singapore, sa Japan, makikita natin yung disiplina talaga. Yes, discipline. Totoo Both yan. ng pedestrian and ng mga drivers. Totoo po yan. Kung meron ka, Chair, na parang dream country na gusto mong i-model ang Pilipinas after, ano yun? I think Japan. Japan. Kasi doon Hindi pa ako makakakita ko ng nagmumotor. Pag nag-slow down yung traffic, nakapila sila kasama ng kotse. Dito sa atin, pag slow down, mag-split ng lane. Motor. So, in-open up na. Lahat Kultura pupunta kasi, sa harapan. So, nasa unahan. Sa Japan, nakita ko hindi ganun. Pag nag-stop, nakastop sila, nakapila sila. Puntahan ko nga yung Japan para So ayon sa batas, Chair, itong mga motor, ano ba talaga dapat ang kanilang lane? Well, dapat sumusunod sila sa lane. Ang linya, divider yan ng mga sasakyan. Just to separate. Whether motor ka or four-wheel. So, dapat talaga, ang natural niyan ay dapat i-maintain mo yan. Hindi ka nag-split ng lane. Ang nangyayari kasi sa atin, pag motor, parang sumisingit. Transformers ang motor eh. Kotse Tumaan pagka pabor sa kanya. Dati sir, may motor motorcycle pag lane, di ba? May motorcycle lane. Well, pero hindi na siya nasusunod because of may mga sasakyan din doon na dumadaan sa motorcycle medyo lane. may difficulty kasi Ang hirap ng enforcement. Yes. Kasi like sa EDSA, ang daming Commonwealth, EDSA. exits tsaka ingress, papasok ng EDSA kanan tsaka ka, palabas. kakaliwa. So, mahirap balansehin kung paano. I mean, hindi siya nakadesign na magkaroon ng exclusive lane. Pero, tinitry natin, like sa Commonwealth, naglagay tayo. And Sa Commonwealth, medyo effective pa sa Effective Commonwealth. sa Sa EDSA, Sa EDSA, tingnan natin, may mga proposals before, pero it was shut down na yung bicycle lane, yung paisa, yung bicycle gawin lane. na lang siyang Motorcycle lane. Di ba tayo bilang mga nagmamaneho ng kotse, we take test to get the driver's license. Ang nagmamotor ba, meron ba silang mandatory test? Yes, meron din. Before sila ma-issue ng license. In fact, ang lisensya for motorcycle ay special na lisensya siya. Kasi may special skills na kailangan mong matutunan bago ka magmaneho ng motor. At secondly, alam naman natin, as compared sa four wheels, mas delikado siya sa aksidente. On our end, nagtayo tayo ng Motorcycle Riding Academy. Nagbibigay tayo ng free training. Wow, amazing. Both practical, may mga motor tayo doon libre. Dadalhin mo na lang helmet. Saan makakapunta yung mga tao there to sign up for the Motorcycle Well, Academy? meron tayong online registration Okay. at pwede ring walk-in. Okay. Nasa siya, sa Meralco Avenue. Okay. Sa GSIS. So kung gusto mo matuto, sumakay or magmaneho ng motorcycle professionally, kunyari gusto mo maging Grab driver, pwede kang pumunta ng MMDA, boss, can I sign up here? Parang ganun. Even Wow! kahit hindi ka pa marunong magmotor. Wow! Anong age ang pwede sa road? 18 talaga. Tama, 18. Pero alam mo, sir, Pwede. po maganda yung mga ganyan. Kasi hindi lang yung pag-ride ng motorcycle yung natuturo dyan. Piti yung pagiging disiplinado. Yes, kasi Alam mo yung mga nag-aral ng pag-drive sa mga school, sa mga driving school. Edukado sila mag-drive. Actually, yung natuto ko lang na
Pero mga ng kotse, natuto lang ako, pangiram-iram ng kotse. So, Sa France, actually, yung asawa ko, in order for him, para makuha niya yung lisensya niya, it's 30 to 40 hours minimum with a driving coach. And then they have to take an exam na 3 weeks nilang pinaghahandaan. Wow. Tapos pag nakuha nila yung license, it's para siyang booklet. Orange na booklet. Sabi ko, ano to, library card. May mga stamp siya. Kung may violation ka, dinideduct nila yung points mo. So hanggat mababawasan yung points mo, tatanggalin nila yung lisensya mo. Pero parang you have the points there. Gets nyo ba? Actually, dito rin, may point system. Yun yung magdedetermine kung gaano ang length pag nag-renew ka ng lisensya. Pag wala kang violation, 10 years. you can get 10 years na... Wow. If you have, depende sa demerits mo. May mga points. Pwedeng 3 years lang, pwedeng 5, pwedeng 10. 10 years yung sa akin. Kailangan ko na mag-renew. alam mo, Sir Chairman, at sa akin kahit sinong umupong chairman ng MMDA, alam mo, kasi yung iba sinisisi lagi MMDA, sinisisi yung enforcer, sinisisi yung LGU. Pero wala yun dun eh. Kasi nasa tao din talaga, makikita mo talaga, disiplina din talaga yung Kasi kahit anong ipa-implement mo, katulad niya, naglagay ka motorcycling. Exclusive for motorcycling. Pero kita mo, reklamo nila, paano nga naman yung mga kotse na doon sa motorcycle lane, hindi pwede mauli. Pero yung motorcycle lumipat ng ibang lane, hulihin. Well, kailangan kasama lahat. It Hindi works. It's a pwedeng system. gobyerno lang. Yes. Hindi pwedeng gagana. isisi lang sa gobyerno. Kailangan ng tulong ng lahat. Disiplina, drivers, pedestrians, and at the same time, kami rin. Tsaka isa pa, sir, hindi po ba tayo overcrowded na when it comes to vehicles? Well, yan pa yung isang problema natin. Like EDSA, yung last count namin, 464,000 vehicles. Every day. Passing. Oo. Ang carrying capacity niya is supposedly 250,000. Imagine, So, double. almost double na siya. Wow, okay. Kaya wala nang Kaya talagang oras, babagal. Like ngayon, pabagal ng pabagal kasi mas dumadami. December lalo na. Dati, mga nasa 420 lang yan eh. Ngayon, 460 and we expect it to go as high as 480,000. Pero one thing also I was gonna say is nung I was reading itong libro, tapos it was talking about how cities are built. So kunyari Manila, tayo kasi we're very different. Meron tayong mga villages inside our city. So what does that mean? If you go to New York, exactly. If you go to New York, if you go to Paris, yung mga big cities, lahat ng mga malalaking na bahay, hindi yan sa loob ng city. You go to the suburbs. Diba? It's 40 minutes, 50 minutes away. Lahat ng mga nasa loob ng city is yung mga apartments and things like that. Pero ang the truth is, nang nagpapa-cause rin ng traffic is because ang dami natin mga inter-village sa loob ng Manila. Diba? Urban planning, pero gusto ko minsan, parang pangarap lang tayo. Yung gusto mong iburayin yung Metro Manila, ulitin. Huwag naman. Hindi, para Reset tayo. erase mo, tapos ganda mo yung mga, kasi urban planning, tama ka dun eh. Dapat outside, ang city natin, it's more on yung wala nga talagang residential. Pero, maano ako dun sa question na connected kay Boss Toyo, no? Yung MMDA traffic enforcer, are they apprehension or preventive? Kasi, ano bang pagbabago maaasahan namin sa MMDA authority doon? Kasi usually ito isang example, pagka may bawal kang mag-left turn. Dapat sa akin kung preventive doon yung meron kang may makikita mo MMDA, malalaman mo, conscious ka. Ang tendency is pag-create mo ng violation, doon sila maghihintay to catch you. Yes. And then, doon nagsisimula yung transaction. Di ba? Kasi nga, ina-avoid natin yung ano. Ano ba ngayon ang pagbabago sa MMDA? Sa akin, nung umupo akong MMDA chairman, ang instructions ko ay traffic management rather than traffic apprehension. At bawal na bawal sa akin yung tinatawag nating abangers. Yun, napaganda Yung nun, sir. biglang lumalabas, nagtatago, Yes. biglang lumalabas. Oh. Pag may violation na. Yes. Sa amin, preventive, dapat kung Turuan. 'di ba, dapat itong lane na to dapat kumaliwa. Tapos didiretso siya. Instead of hulihin mo lang, itaboy mo siya pakaliwa. Yun. Para walang violation. Napakaganda. Yun ang namin. In fact, pag rush hour, although case-to-case basis ito, ang instructions ko,
pag minor violation, wag nang hulihin. Yeah. Sitahin, kung baga ipaalam na Warning. nag-violate ka, Consideration. ituro mo, Tama. kamutan mo ng ulo to show na nag-violate, pero wag mo nang i-apprehend. Kasi pag in-apprehend mo, patatabihin mo, makaka-obstruct pa eh. Yes. So, ang instructions ko, pag ganun, ipaalam mo lang na may mali siya. Pero case-to-case basis yan. Hindi yan free ticket na gumawa ng Violation. Kung ano, Chair, pag-usapan natin yung rights of the motorist pagdating sa ganyang sitwasyon. Okay, halimbawa, si Alex nagmamaneho, may violation siya. Ano yung next step dapat na ginagawa? Well, ang gagawin dyan, syempre, paparahin, patatabihin na hindi makakakos ng traffic. Tapos, ang first na gagawin ay hingin yung lisensya. Okay. Then, i-explain kung ano yung violation. Tama, oo. Dapat ganoon. And hayaan din na bigyan ng pagkakataon yung motorista na magpaliwanag at tingnan, i-contest verbally. At least, hindi naman makipagtalo. I-explain niya yung side niya. Tapos, pag tinikitan pa rin siya, we have this mechanism na may traffic adjudication division kami. Pinadali na natin yung proseso niyan. Pwede Through- mag-appeal. Yes, pwede mong i-contest yung violation mo through internet lang. Sasabihin mo yung ticket number, ano yung violation mo, tapos bakit ang tingin mo hindi tama yung pagkakahuli. Yes. Hindi na kailangan mag-personally appeal. Pumunta. Meron tayong mga lawyers and paralegal na tumitingin noon kung mali nga. Then, kung meron kaming CCTV doon sa lugar, Yun yung... tinitingnan namin, nire-review namin. Bilang ka na social media ko na. Pero sir, sabi mo, Pero in Even that, you Ah, di ba, can ano? submit the video. Like, kunyari, Oo. may dashcam Dashcam. ka. Oo. Pwede mo i-submit sa amin yun. Yeah. Oo. Para Huwag mo na makita i-post, namin. no? as evidence. Okay lang din i-post. Yeah. Okay lang din i-post. Okay. Kasi, minomonitor din namin yung mga social media pages. Oh, actually, MMDA has one of the best social media pages in all of the And agencies. Ha? nagre-respond kami. In Yes. sir, may tanong lang 8 ako. times or 7 or 8 times na kaming awardee ng FOI. Yes. Dahil very responsive. Yes. Sir, may tanong lang ako. Sabi mo, license first before saying the violation. Hindi ba sasabihin mo muna yung violation before you hand the license? Kasi ganun Minsan malimit kasi at tatalo eh. iniiwasan kasi natin dyan yung pag nagtalo, Malimit. tatakbo. Malimit nagtatalo. Na hindi mo pa alam kung sino yung driver. So talaga O yan, mas okay malinaw. namin na kunin mo na O yan, so malino. Kasi usually talaga, sasabihin mo na, ano muna ang violation ko? Sabihin mo muna bago ko i-hand yung Ay, hindi. Talagang ang Ayun. lahat dyan. automatic. Even abroad. Marami na bang nakakatumakbo, nakakairanas na kinukuha yung... tumatakbo bago binibigay yung license. That's why. Maraming incidents na ganun. Sa bus lane. Ganon. Araw-araw, minatakbong mo. Oo. Pero yan, pagkakuha ng license, Sumisemplang pa. si enforcer, sinusulat niya yung details. Hindi kaagad. Hindi kaagad. Binibigyan namin ng opportunity na Okay. i-contest at sabihin ng motorista kung bakit tingin niya ay hindi tama Violation. yung pagkakahuli. Although, hindi namin encourage siya na magtagal kasi dyan nagsisimula yung sinasabi mong negotiation. Negotiation, tama na. Pero do they do it in pairs kapag nag-apprehend? Well, hindi. Meron lang kaming otorisadong maniket. Among the group, meron lang isa or dalawang otorisadong maniket. And now, nag-i-invest kami na meron tayong body cams ngayon na although konti pa lang siya, na diretsong namomonitor sa command center. Oh, okay Maganda. yun. Maganda yun. Nagawa sa ibang Para hindi makakagawa ng Yes, something na hindi siya makakapag... pera lang. At yung body cam natin, hindi lang yung video ang nakukuha sa command center, Yung voice. even yung voice. Okay. So at least, natin. namomonitor ng command center. Oy, maganda yun. Oh, Kung maganda. wala namang body cam yung... Ite-text yung message. Nasa wala Bailey. namang body cam yung enforcer at nakita ng CCTV cameras natin, naka-bullet cam naman tayo, natututukan yun. So, nakikita rin kung may inaabot or ano. Pero based on, Attorney Don, speaking of violation, yung pagsunod sa ambulansya, Bawal din yun. kahit anbawa ako yung kapamilya ng biktima na sumusunod, ano ba yung We ruling don't doon? encourage that. Kasi Delikado. delikado yun. Pag tumigil bigla yung ambulansya, hindi naman trained, kalimitan ng drivers ng ambulansya ay trained drivers. yes, Para sumingit. Paano kung biglang pumireno yung ambulansya? mangga. Yung dalawa na yung biktima.
pati yung kapamilya. Swerte mo, may ambulansya sa unahan mo. So, hindi natin ini-encourage yan. Okay. Pero ngayon, sir, based on my experience, parang kumukonti na yung mga kotong MMDA. Yes, kasi Takot na. may one strike policy kami. Yes. Actually, In fact, Totoo hindi yan. po na enforcers ang natanggal namin. Dahil doon. totoo yan ha. Totoo yan. Kasi, Saka mapupunan nyo, maraming nagbibigay ng feedback. Dati noon talagang ipararamdam sa iyo na humihingi sila or humihingi. yes. sila. Oo. Yeah. Ngayon daw sabi nila, parang pag inabutan pa nila, sasabihin sa iyo, kumbaga tawatanggi muna, gano'n. Oo, tatangin. Although hindi namin i-encourage pa rin yun. At mas disiplinado na yung enforcement. Paano nyo na iba yung mentality or ugali ng mga traffic enforcers? Well, unang-una in-encourage namin yung public na i-report sa amin. Yes. Isa yan. Social media, isa yan sa pinaka... Inaano namin na pinakikita namin na pinapunish namin. At pinaalam namin sa lahat ng enforcers yon. Pero on the part of still the... fear din sa kanila na pag ginawa nyo ito, mawawalan kayo ng trabaho. On the part of the motorist na nag-alok, Well, bribery yan. makakasuhan ba sila? Dapat. Kung Hindi, pero totoo, less and less traffic enforcers in the MMDA are accepting bribes. Hindi, I feel it. May factor din dyan yung alam nilang may Yes. CCTV, Social media, iba na. social media. Ito, Ang tingin ko yung disiplina nga na alam nila mawawalan sila ng trabaho anytime. Yes. Dahil hindi nga namin tinotolerate. Kaya rin siguro nadidisiplina sila. Marami silang kasama kahit permanent employees. Regular. May regular ba mga MMDA or contractual? Yes, hindi. Mahigit kalahati naman ang ating permanent employee. Right. Imagine mo, kung permanent employee ka, 20 years ka na nagtatrabaho, tapos Sasayain mo sa 100 pesos. Yes, dahil lang. Isa rin yan siguro talaga dapat. Hinayang ka talaga. Ang sweldo po ba ng MMDA, matanong ko lang sir, is minimum wage? Above minimum na. Oh, Lahat so- ng enforcers namin. Yun pa siguro, Bel, ang tumaas isa na. sa factor. Kasi before, may mga enforcers kami na below minimum. Below. Oo. Mga contractual or job Parang order. volunteer lang Ngayon, sweldo. wala eh. na. Yes. Na-start yan nung panahon ni Secretary Abalos as MMDA chair. Yeah. Nung nalaman niya na meron pang mga Below Ang minimum. hirap kasi hindi mo rin sila mabiblame, di ba? Yes, dahil kulang yung sweldo. Nasa arawan Ngayon sila. wala na eh. Attorney Wala Don, na reason. dito sa mga video, alam to ni Bel, dahil sa ibang bansa siya, no? Bilib na bilib kami sa mga drivers na pag may ambulansya, tumatabi. Nakita mo sa Germany, ganon. Dito ba may violation na tayo for obstructing? Well, Ano bang general rule talaga para ma-guide natin yung mga... Talagang dapat, pag may narinig kang Tatabi. sirena, talagang nakita mo na ambulance, Oo. dapat talaga bubuka kayo. Oh, madaling masabi pero yung daan natin is not... Hindi, at least makakagawa may pa rin space Hindi, pa rin. pero May nakikita ko na yung Sige, improvement. effort, Yes, oo. ngayon, conscious na rin naman ang mga tao ngayon. Kahit sa private, kasi ito lang last 2 weeks ago nasa Baguio ako, yung nasa sa Facebook ko, nakita nyo doon, meron ako sinugod sa hospital. I was shooting a vlog sa isang village. Tapos suddenly may bumaksak na cook doon. Nakita ko, duguan na yung ulo, nangingisay na. So, I immediately ran. Binuwat ko kasama yung mga driver ko. Sinay ko sa sakyan ko. Sa video yun, yung iba, tagal talaga tumabi. Minsan, Lalabas pa yung camera. meron pa rin. Tumabi kayo. Yung iba nakikiusyoso pa. Pero minsan ito may ambulansyang gumagamit ng emergency pero wala namang Marami. pasyente. Walang Tapos laman. ito pa, may private naman na gumagamit. Etong nakakalito, isasakay ko na doon. Kailan ba dapat gumamit ng hazard signal? Kasi pag umuulan, malakas ang ulan, ang Pilipino ugali Hazard. hazard. Dapat Pero sabi hindi raw. Ano ba talagang ng MMDA doon? Direction doon? International standard ay buksan mo lang yung ilaw mo. Ilaw. Huwag kang mag-hazard. Kasi Okay. pag nag-hazard ka, ibig sabihin nakastop ka eh. Okay, So, okay. dapat hindi ka nag-hazard. Dapat buksan mo lang yung ilaw mo. Kasi yung private na sinasabi ni, halimbawa, ginawa, may sakay-sakay kang, emergency, hindi ka pa rin dapat naka-hazard. Dapat naka-ilaw ka lang. Longhorn. Dapat bubusina ka. Yes, Bubusina longhorn. lang. To inform people na may emergency. Ganun yung ginawa. Tapos i-flash mo yung light para to inform. Tsaka with matching sigaw-sigaw. Yung kasama, oy, tabi kayo! Ganon. Kailangan minsan may ganon di ba? Chair, sa ibang bansa, may mga, halimbawa, fire truck, kailangan dumaan. There are some countries na authorized sila na araruhin yung mga kotse kapag hindi tumabi?
Well, hindi natin in-encourage yan kasi Makakasakit yung din ng ibang aksidente, tao yun. makakasakit ng ibang tao. Pero, again, disiplina pa rin ng driver. Pag narinig mo na emergency vehicle yan, Tumabi ka na. dapat priority yan. Tumabi ka. Ito pa, ang kagandahan sa pagiging driver, nagiging pedestrian din tayo in a way eh. Oo. Ano ba ang bilang pedestrian, meron tayong sa katutak ng mga overpass. Bakit? Ano bang violation pag halimbawa? Ano may violation ba? Halimbawa may overpass. Jaywalking. Hindi ginagamit nila ang overpass kasi Tinatamad, no? tinatamad. Oo. Yes, like Masyadong- isang araw lang may nasagasaan sa bus carousel Oo. kasi tumawid siya Sa gitna. sa gitna, hindi siya Hindi niya gumamit ginamit yung ng overpass. overpass. Eh, syempre, kung ikaw ang bus driver, alam mo na may harang yan at exclusive sa iyo. You don't expect naman Na may tatawid. suddenly may tatawid at haharang sa harapan mo. So, nung isang araw, I think it's last week lang. So, paano yun? Kanino mabiblame? Kanino mapupunta? Yun yung problem natin. Nabiblame pa rin yung bus driver. So, ano nangyari? Natamaan. So, may lawsuit yun? Patay yung sino? So, paano? Makukulong yung driver? Well, kaya naman niyang i-defend yun na Okay. hindi siya may kasalanan. Kung hindi Pero it will take pero time. abala rin. Oo. Yeah. Yun, bumibiyahe ka. Totoo yun. Magkukos ng traffic doon sa bus carousel. Naiwasan sana kung tumawid siya sa... Attorney Don, pero madaling tumawid, no? Bukod sa tamad tayo dahil sa malayo lalakayan sa may mga overpass na parang Matataas. ginawa atang mount doon sa may sa show mount yan? Sana- Tama-tama sa last podcast Oo, natin, pag- pinag-usapan natin exercise, di ba? Exercise- Paglalakad. Yun. Hindi exercise yun kasi pag ulap na yung nasa taas eh. Oo. Hindi, ang sinasabi mo is Napakataas. napakataas. Meron nga kaming isang ganyan na footbridge. Actually, Sa Centris. Oo. Sa pinakamataas. Kasi ang problem namin doon, may restriction, height restriction yung MRT. Alright. At ang choice namin is maglagay noon or hindi. Kasi ang problem, maraming tumatawid doon na naaaksidente. Kasi apakalayo nga nang iikutin mo bago ka makatawid. So, ang tingin naman namin, as between nasasagasaan yung mga able body naman na tumatawid doon, gumamit na lang kayo ng Exercise pa. pedestrian na Pero parang sobrang taas. naka-over yung yung kuryente. May nakikita Hindi, mo kaya nga kami mataas yun eh. dahil tatamaan Itinawid sa kawad. sa kawad ng Okay. Siguro, ano na lang, MRT. sir, yung mga elevator lagi na lang natin paggamitin. Kasi meron naman mga elevator yung Meron mga, naman like tayong sa mga Santolan. Pero meron na minsan tayong sira mga eh. meron na tayong inilagay. Actually DOTR 'yan. DOT. right. MMDA yan naglagay, pero DOTR project 'yan. Meron na nilalagyan na natin. And hopefully malagyan lahat. I think ang nanonotice ko or ang takeaway ko dito is yung ugali ng pedestrian at ang driver laging shortcut. 'Di ba? Short-term gratification. Basta I don't know if pwede mo sabihin makasarili. Sarili. Totoo yun. Parang Yun. every man for himself. Basta Yun. ako makakapasok ako. Ganun talaga. Diba? Hindi mo Convenient sa akin. convenient sa akin. So, kaya, Kahit may danger, lame. Yeah. I think lahat naman tayo guilty dun sa sort of entitlement. Yes, Oo. also true. Ang importante ang oras ko. Oo. Pero konti lang yung tao na kilala ko talagang sumusunod. Yung mga matatanda na lang, yung mga elderly. Minsan may mga... Kami, pag may nakita kayong mga enforcers namin na matanda na tingin namin mahihirapan, tinutulungan namin tumawid. Yeah. Kahit sa gitna. Kasi, ano yan, for consideration. An exceptional case naman. Yes, except talaga na. Ito hindi ko alam kung madalas na rin sa ating mga... Si Bel siguro, alam nito eh. Sa ibang bansa, road rage. Yung iba ang road rage sa... Kasi, ibang bansa, Amerika, makikita mo, nagba-viral road rage. Sa Pilipino ba, tumataas na or mataas din ba tayo in terms of road rage? Tingin ko hindi naman mataas, pero ngayon kasi madaling makunan eh. Yes, kaya nagbabawas. Kaya Totoo yan. nagiging viral. Kaya nagiging conscious na tayo. Oo, one thing sa akin pa yan. naman, meron na rin yan siguro. Ako nag-road rage ako pero Parang nakasarang kanina bitana. may nakita rin ako recent. Nagsuntukan na bus driver tsaka jeepney driver. Pero nga, isa yan talaga yung social media. Kasi ako, minsan kahit pag kinakat ako or naisip ko, di pala pwede magalit. Minsan, bababayin ko na bita, pamura na ako eh. Sabi ng miss ko, uy, ano ka ba? Baka may mga Video. So, okay, drive na lang. At ano yan, Diba? preventive din. Oo, yan. totoo. Deterrent din yan. Pero kami nagbabiral. Pero ako kabaliktaran minsan eh. Ang ginagawa ko, dito ako galit sa nagbablock ng intersection.
Yung sa sobrang wala tong stoplight Yung mga maliliit na street lang na gaya. alam mo nang hinaharang mo. Pinipilit mo pa. Siyempre mahaharang mo to. Imbis na hindi to matraffic, natatraffic to dahil traffic dito. Bababa, pwede bang maging parang citizen enforcer? Citizen enforcer na mag-guide ka na. May ganun ba? Well, wala tayong ganun. Kasi una, mali pa kailangan pala ako. Deputize. enforcers and deputize. Meron tayo CCTVs na no contact apprehension na nakaka-capture natin yung violation through CCTVs at nai-issue natin yung ticket. Unfortunately, sa ngayon naka-TRO siya. Yun. Isa yan yung nakontak. Kasi minsan tumutulong na ako parang, dyan lang. Hindi pala pwede yun. Nakala ko Sino nakatulong. ba ito? Pero sir, doon, napakahirap i-implement yung No apprehension. Kasi ang hirap yung iba kasi bigla na lang ticket ng ticket. Well, Kaya natigil din yun, di ba? Daming Hindi, may quota ba sila? no, sa amin kasi, yung sa atin sa MMDA, wholly owned by MMDA. Oo. Ang naging problem kasi yung may mga ilang LGUs na nag-implement Like Manila. private Sarili nila. yung through PPP. Oo. So in which case may sharing sa income. Kaya yun yung sinasabi mo na naging issue rin sa Supreme Court na masyadong rigid. Like kunyari, yellow line, 'di ba? Dapat hindi ka tatawid. Minsan mag-step lang yung gulong doon sa line. Huli na. Violation. Cellphone, di ba? Pagka cellphone, nakuhanan ka, nauso yun dati. Pag sobrang higpit, nakita ka sa camera, ticket na yun. Hindi, sa amin, ganon din naman. Pag nagdi-drive ka, bawal kasi may batas yan. Yung Walang driving Pero dumadating talaga yung punto, once na-implement yun, first time na-implement, sobrang higpit. Pero at Well, the sa end, amin, parang hindi Kasi 2016 lumuluwag na pa, din. meron na kami niyan. And originally, hindi kami kasama sa demanda petition to stop. Nalaman lang ng Supreme Court na meron din pala kami. So, in-include kami kasi similarly situated. Pero actually, hindi kami inirereklamo dahil maayos naman yung implementation namin ng NCAP. Kasi mano-mano kami Yung anti-distracting law, yung phone yun, di ba? Anti-distracted. Driving Act. Driving. Pag ano ba yung misis mo, inaaway ka, pwede ko ba siyang i-reklamo? Kasi minsan nakaka-distract. Device lang ang Device lang. Device ba yung misis mo? Minsan yung misis ka ako. Bibig na misis mo, hindi na. Problema. Hindi device. Pero alam mo, Mayag na ako ng importante yung- non-contact sa misis ko Ay, sorry. Yeah, sir, isa pa. Sige, Bel, you were saying. Hindi, I was gonna say, yung law na yan, we sometimes minsan binabaliwala natin kasi we always think, kailangan ko mag-reply dito. Pero may nakita ako online, yung mom, kasama niya 2 anak, dumiretso sa isang bus ba yun? Hawak-hawak. Dahil nag-reply. Nag-reply. Kakasend lang niya. Akala nila kasi pinagbabawal yun dahil trip lang natin pagbawal. Hindi nila alam. Delikado. Para sa atin din yun Actually, ako sanay din ako. Kasi minsan, split seconds lang yung Split Oo. second Yeah. lang. accident tsaka yung avoidance ng accident. Lalo when you're driving kahit 40 kph lang, yung gano'n, tapos second lang. Nakamamatay na yun, oo. Pwede kang bumangga Or ikaw, makasagasa. pwede kang makasagasa. Yes. ng tao. Oo, kaya yung misis ko nga, dapat Hindi nga siya device. Hindi nga kahit na, sabi na, pag nagdadrive ako, pag kinakausap ako, sabi na, tingnan mo ako Alex, kinakausap kita. di... Kasi ganun na gusto. Couples therapy session pala to. Invite natin sa next podcast, yung ang asawa mo. Ito naman, Sir Don, ano naman yung take nyo? Kasi ako minsan nagagalit talaga ako sa mga... Kalma lang. po natin. Kasi like mga jeeps, yung sa mga loob, pasaway Yung mga pumaparada at saka parada sa nagbababa kahit bawal saan. mag-load, bumababa kung saan. Sa gitna, kahit saan. Sila pa yung mayayabang. Siyempre, ikaw jeep ka, tapos sasakyan mo medyo maganda. Iilagan mo talaga yon. Kasi nagkabanggaan kayo nun. Oo. Pero ano yan pedestrian and jeep parehong fault yan yung paginto. Kasi may mga pedestrian na Pumapara. kasi katapat Pumapara. ng bahay. Oo. Nagmamadali rin. tapat ng bahay, gustong-gusto. Sa sala pa ata gusto yatid. Alam mo, Kasi yung nature of the jeepney talaga is pumapara kahit saan. Oo. Di ba? As opposed to say ang bus na may bus stop. Oo. Ang jeepney, technically, wala naman jeepney stop. Kasi dati kasi, simula nung nauso yung jeep kasi hindi pa naman ganun ka-crowded. So ngayon lang kasi hindi na pwede i-apply yung traditional natin sa jeep na kahit saan po kahit saan bababa. yun yung naging part ng culture natin. Yes, culture, tama kayo. Door to door dapat Oo. miski ako, natatandaan ko, nung estudyante ako, nagko-commute ako,
pag pumara ka, nailagpas ka ng isang, Magagalit dalawa, tatlong bahay, galit Oo. ka na. Kakatukin mo na, sasabihin mo, sinabi ng pare. Sabi para. Nakita nyo na kayang may banner ako naghihintay doon. Di pa uminto. Fault din ng driver at the same time ng pasahero. Na kahit bawal, i-insist niya na pumara doon sumakay or doon bumaba. So, pero nasa driver pa rin naman yan. Kasi kahit naman na pinapara ka, kung alam mong hindi tama na magbaba or magsakay doon, dapat hindi mo siya ihinto. Marami rin tayo siguro nakikita na humihinto sa gitna. Madami. Sobrang nakakainis. Diba? Totoo lang. Pero ang Minsan, bilib. pwede mo naman itabi. Oo. Bakit kailangan sa gitna magbaba? Which is delikado rin sa... Pero saludo ako sa mga driver. Syempre, Talagang trabaho. focus yan. Kasi yan, hindi. Bukod sa sweet sweet lover. Yung Kala ko yun ang nagda-drive, nagbibilang ng sukli. Sanay na sanay yan. Sanay na sanay. Tapos, di ba, may katabing misis na maingay din. Tapos, di ba, Naglabas kasi ako. monitor mo kung sino yung Hindi ka makaget over Kasi nagbayad Hindi mo din nagbayad. Naglabas kasi ako ng jeep. May vlog nga ako niyan. Binalik tanaw ko. Nag-vlog ako na kasi dati naglalabas ako ng jeep. So, binalikan ko. Nakakaano din. Pero talagang talented din yung mga jeepney driver. Ang gagaling niyan nila. Kaso nga lang pasaway. Lalo na yung... Minsan. Kasi hindi minsan naman may natin kita nilalahat. sobrang tanda na. Ang dami rin kasi nilang iniisip. Yes. Parang okay. Kasi, alam mo kasi, kalimitan ng drivers kasi, nagbaboundary. So, may Naghahabol. sila nakita. Oo. Kaya, minimize sila yung oras. Diba? Kasi kung tatabi pa sila bago magbaba. Ganun di ba ang bus? Pa rin ngayon? Boundary-based pa rin? Boundary-based pa Kaya rin eh. pala. Kaya ganoon siguro yung attitude. Buti nga may bus Sa lane na ibang tayo. bansa, hindi. Di ba? Salary-based? Di ba tama? Yes, salary. Kahit ilang sakay mo, yun yung sweldo yun mo. na rin yung sweldo mo. Okay. Yun yung reason din kung bakit nagbababad sila ng yung Naghihintay na Sa aeropuno puno. Yes, nagpupuno. Yes. O, ang tanong ko sa inyo, alam nyo ba kung anong ibig sabihin pag may double line? May sobra sa pintura yung Bawal ka tumawid. Sorry. Bawal ka mag-change. Bawal mag-overtake. Ba? Ganun ba? Solid Akala lane, ko di ba? sobrang Yung ba? budget lang yung... Yung ba yun? Ay, bawal ka mag-U-turn. Akala ko may sobrang pintura. Hindi ba yun? Kasi yan yung Dalawang double solid. double Bawal ka solid na mag-overtake. yellow, bawal ka talagang... Doon ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas. Buti na lang nalaman ko ngayon. Yes. Hindi kasi natin alam eh. Hindi ko na Pag may akala ko double lane yung driver ko, nagtipid. From time to umiikot time lang siya. Nagtipid sa broken line. Diyan sa social media pages namin. Yes. About yung mga rules na yan. So, Mada- nilalabas natin yan sa social Diba yan, jeep, usapan jeep na din. Ngayon, maraming nagsasabi na yung mga lumang jeep, pace out, at ibalik yung dating, gawin Pasok ng yung Egypt. Egypt. Pero sa tingin mo ba, pag nag-Egypt, sir, magbabago ba ang traffic? Di ba hindi din? Well, nasa driver pa driver, rin, di ba? driver behavior. Pero marami rin kasing instances na nasisiraan yung jeep. Yes. Nagkaka-aksidente Kasi luma na. dahil luma, nagfe-fail yung brake na And- siyempre yung aksidente nagkokos din ng traffic. Yes. So may contributing factor yan. Pero at the end of the day, yung driver behavior, I think... Siya maganda rin sa environment yung Yes, jeep. Pag environment. lang medyo, parang Saan po yung mga charging station ng e-jeep? Well, hindi naman lahat e-jeeps eh. Hindi pa Hindi eh. lahat ng modern jeeps ay e-jeeps. Normally naman sa kanilang mga garahe may mga charging stations. Pag e-jeep yung... Pero sir, alam mo ba yung mga jeep dito sa mga bandang Cubao pa Antipolo, yung mga malalakas na sounds? Tapos nagpo-forma. Nakasakay na kayo, hindi ba? Yung mga formahan. Yung, Sa Aurora? maganda yung mga design. Sa Aurora, malakas Stainless. ang sound doon. Kita mo lahat. Minsan mo, Naka-set up. mabibinging nga. Yung talagang tugs. Tapos karerahan pa yan. Ganun. O yung pagpara mo, 3 kanto bago ka mababa dahil nga diba? hindi masunod eh. Ito lang kasi, wala naman problema na actually talaga, pasaway talaga tayo. Kasi kahit ako siguro, Hindi, ang tanong mo ba kung meron bang binabiolate Oh, yun? may- Ganon. Well, Noise pollution. Anti-distraction. solution yan eh. Kasi Device. more on LGU regulation. yes. Kasi hindi siya traffic violation actually. Okay. Pero hindi ko lang alam sa LTFRB Disturbing the peace. Parang ganun ang dating. kung may regulation yan. Kasi public transport, ang nagre-regulate niyan, LTFRB. LTFR na yun. Alright. Hindi na pala sa... Ito naman, madami nito sobra. Mga kamoting riders. Ano yung kamoting rider? Explain natin kay Bel. Motor, Ito na. mga nagmamotor. Oh. Kaya kamote, Ang pagka dami. nangyayari aksidente, kamot. Tapos, kawawa pa usually yung mga nadadamay. Kunyari, ikaw, you're just driving peacefully. Sound trip ka lang ng tama, relax ka, nag-drive ka. Pero yung motor,
pasaway. Ikaw, Kinat ka. Hindi, babanggain ka. Ikaw yung lumipat siya. Bangga. Yes, the other day, meron ganun, din diba? sa bus lane. Ito lang, ano mga po 2 nangyari? days. Merong magkaangkas na nagmumotor. Bigla siyang pumasok sa bus Yes. lane. Nadali siya ng bus. Patay, di ba? Isa, yung Oo. angkas na matay. Napasok So, niya. hindi kasalanan niya ng bus driver. Kasi hindi mo naman na-expect na at yung May papasok. video na nakakuha namin sa CCTV natin, abrupt talaga yung pagkakapasok niya Yes. sa bus lane. Na hindi mo talaga, kung ikaw nagmamaneho, hindi mo i-expect na Oo. may magkakat sa'yo. Oo. Tama. So, nabangga niya, namatay yung Matay. pasahero. So, Nakulong siya. Sigurado, nakulong pa yun. well, yun nga ang Yun ang mahirap. problema. Automatic kasi fina-file ng kaso yung bus driver. Yung bus driver. Oo. So, kailangan pa niya i-prove na hindi niya kasalanan. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap sa Tanong- atin. Tanong ko is, kailangan ba kumuha ng insurance ang mga, let's say, bus driver or yung mga nagmamaneho ng motorsiklo? Yes, lahat naman ng sasakyan kinukuha ng insurance. So, it's by law? Yes, required. Dalawang klase yan, di ba? Hindi ko alam yun. Tsaka yung comprehensive. Yung TPL, Comprehensive yung isa. baliwala. Parang baliwala lang yan. Well, hindi naman siya baliwala. Kasi yun yung Pero wala. TPL, third party liability. Yes. Wala eh. Parang pagka... Hindi, kasi maliit lang siya. Hindi, ano ba yung TPL? Pag-usapan Maliit natin. lang siya na insurance. Yun yung required. Yun yung minimum na insurance na kailangan Wala eh. Totoo. kunin. Pag At TPL yun- lang insurance mo, wala. Teka lang. Kailangan comprehensive. Yes. Okay. Kasi yung TPL kasi, pang ano lang siya, tama ka, third party liability insurance. third party liability. Pag nakabangga ka, para may pambayad ako doon sa nabangga ko. Pero on my part, hindi ako pwedeng mag-claim doon. So, para siya sa third party lang na... Kaya nauso ang kamot. Pero yung TPL na yun, yung kahit makabangga ng third party, wala rin. Magkano na makuha? Mga 5,000. Oo. Ganun lang. Tapos may So, participation. Participation fee pa. Dapat talaga may insurance ka. Pero doon nagsimula yung kamot kasi alam nang nakabangga sa'yo na wala siyang pambayad. Kaya, sensya na. Ma'am yun Isabel, kamot. hindi siya siguro sumakamote, hindi mo siya talaga alam. Sobrang dami niya. Hindi. Siyempre, na-experience ko lang. Hindi ko lang nakuha Sobrang yung term. Hindi mo alam na yun pala yung tawag sa Under kanila. ba? Under Kasi ba? ako kamote rin ako. Kamote driver. Kamote Hindi din naman ako, siya syempre. sobrang dami. Meron lang. Kasi ang problem lang, like sa EDSA, nasa 180,000 na ang motorsiklong dumadaan. Wow. So, Every kahit day. 10, 50 lang siya, naha-highlight lang kasi. Pero, hindi naman siya ganun karami talaga. Attorney Don, napag-uusapan natin yung mga ganong riding ano na yan, no? Cover nyo ba yung mabawong helmet pagka... Hindi na LTFRB. akala ko. Okay, so sa bago... Akala ko ito yung panahon Baka na... DOH na yan kasi... Oo, sa bagong Mga na-encounter Hygiene na yan. na-encounter po ako nung nagpagsusunod helmet. Nalaman ko po kung ilang at pasahero at sino-sino po ang sumuot no. Nakita ko po yung... Nakita mo ba yung viral na Flashback video na may gumawa, I think motorcycle rider, panglinis ng helmet? Yes, Nakita mo dyan, vending 15 seconds, di ba? machine. Yes. Parang vending machine, tapos nililinis Uso yan niya ngayon. with steam. Gusto niya. Pag gusto niya yan, PM niyo ako, meron akong yung... Ako may... Buti na lang. Nagbenta na kaagad. Buti pala meron... May sale. Buti pala meron na yan kasi nabiktima ako ng pagsuot ko. Nasuot ko yung nakaraan eh. Wala kang meron ng ano ngayon, Sir Alex, yung head cap, parang cap. Pero tumatagos eh. Medyo Iba na yun. napasok ng nakaraan yung present eh. Ay, ayun na, mahirap yan. Diyan. Pero sir, isa pa po ulit. Kasi, lalo na ngayon, December, Oo. tapos na yung Pasko, Papasok yung bagong taon. grabe ang traffic kahit saan ka pumunta. Ang daming sale eh. Yung pinagbawal na. Alam ko, Pinagbawal. pinagbawal na ngayon yun. Mall-wide sale. Oo. Sale because of para yung tao, hindi siya Magkukumpul kukumahog. doon, yes. Pinagbawal yon. Yes. Mall-wide. Stores. Anong ibig sabihin nun? Bawal yung, di ba, mag-a-announce particular 50% mall sale, yes. na Wala mall-wide sa pangalang S niya. Kasi Oo. lahat ng tindahan sa Sale. loob ng mall sale. Oo. Ngayon, pinagbawal namin yon. Pwede pa ilan-ilan. Kasi lalabas lahat ng tao. Kasi siya. lahat dinudumog siya. Oo. Experience namin, pag mall-wide sale, talagang grabe. Grabe, iba yan. Tumutukod Tapos talaga. weekend pa. Yes. Kasi sa parking pa lang, pipila. Siyempre, nag-spill over yan sa mga kalsada. So, talaga nagkikreate ng traffic. So, pinagbabawal namin yan ngayong Pasko. Bakit less ang traffic kapag Sunday? Pag Sunday, normally family day, nasa bahay. Pero Mambel, hindi ka sure. Ngayon, Okay. kasi I'm always Ngayon, driving yeah. when it comes to Sunday. Well, ngayon, dahil holiday Kahit hindi season. hindi na siya katulad dati ng Sunday. Kasi ako talaga, ako may driver. May mga driver ako, di ako nagda-drive weekdays. Pero
talagang regular nagdadrive ako ng Sunday going to Baclaran. Gusto ko ako nagdadrive. Para kasi siya yung ano kaya, parang may karoon ako peace of mind. Sounds lang ako with my wife. Gusto ko ako talaga nagdadrive. Parang feel ko, parang pag gano'n, nare-refresh ako eh. Dami ko naisip na ideas. Pero ngayon, nabubisit na rin ako. Kasi, Dahil traffic. Sunday na traffic pa rin. Hindi, kasi ito yun na yung Christmas rush na tinatawag. Oo. We expect na mag-worsen yan papunta daw sa third week. Especially next weekend, payday weekend kasi. So, more likely, yung mga last-minute shopping ng mga ating mga kababayan sa next weekend. Kasi iba kahit Pasko tapos na, nag-shopping pa rin yan. Hindi, mas malimit kasi ano na yung mga pamaskuhan. Pamaskuhan ng anak. Kunyari, yung anak ko, dahil pa minamaskuhan nito, tara, mag-shopping tayo. Di ba? Sorry, Don, wag sana kayong magagayat sa tatong ko ito. Anong nararamdaman nyo sa mga kasabihan na pag traffic kasi may nagta-traffic? Hindi na po applicable nga. Okay, nababago na ba natin? Kasi bagong Pilipino. Kasi di ba pag traffic pag nakita, kaya pala may traffic enforcer eh. Ano bang nararamdaman nyo ngayon para marinig ng mga bagong Pilipino natin? Sa bagong Pilipinas, hindi na po totoo yan. Yes. In fact, pag may nakitang traffic enforcers, mas disiplinado na yung ating mga kababayan. Kasi alam nila na hindi na pwede yung mga palusot dati, yung paglalagay. Dati kasi parang automatic mentality ng mga drivers. Magbabiolate ako anyway, pag nahuli ako, maglalagay lang ako. Ngayon, hindi na po ganoon yung... Pero palagi ko pinagtatanggol yan. Kasi dun sa kung saan ako lumaki, laging sinasabi dun sa rotonda ng may enforcers na kanto. Na naman. Sabi ko lang sa post ko, like, sabi, kahit may enforcer dyan o walang enforcer, traffic na yan eh. Bakit yung sisisihin yung tao na ginagawa lang naman yung trabaho? Diba? Yung mga tao kasi minsan may maisip na pero hindi nila isipin talaga yung nangyayari sa pangkalahatan eh. They're blaming on something or someone na yun lang yung naiisip nila. Pero kung talagang totally naman, wala na silang magagawa eh. Given na yun eh. Na-try nyo na sa Subic? Yan. Yan. Maganda Kasi ako, nag-shoot ako sa Subic ng 3 months during the pandemic lockdown. Grabe, sobrang disiplina. Strict and disiplina na lahat ng mga tao doon. Sa Clark. So to continue with the questioning of Bel or the statement of Bel, nagkaroon tayo ng glimpse of a bagong Pilipino doon sa Subic na kaya natin. And sa abroad, di ba? Kita mo mga Pinoy, left and right, sumusunod talaga sa Bakit ka na ng Pinoy? Pagka meron naman palang sinusunod na... Parang yung Subic ng ibang bansa. Ba't nagiging gano'n ang attitude na kaya naman pala natin? Pero pag din sa Pilipinas, parang back to normal ulit tayo. Ano kayang, nun? Well, siguro yung strict enforcement ng batas and then siguro yung high penalty. Kasi sa ibang bansa, pag nakita mo yung rate ng penalty, prohibitive talaga. Talagang hindi mo gugustuhin mag-violate dahil alam mo masasaktan ka sa penalty. Yes. Grabe traffic violation. Ang problem kasi dito sa atin, pag nagtaas ka ng penalty, unang sigaw sa iyo, anti-poor. Yes. Even though nag-increase kami ng penalty sa bus lane. Kasi dati 500 eh. Sige 5,000. Ang unang kritisismo sa amin, money-making business yan. Kaya nyo tinaasan, gusto nyong kumita against kayo sa mahirap dahil wala silang pambayad. Which is not the case. Kaya natin tinataasan para wag kayong mag-violate. Yes. Yun eh. Mahirap. Diba? Diba kasi Kahit talaga 1 million, kahit 1 million pa yan, kung di ka gagawa ng violation. Hindi mo babayaran. Kahit anong taas ng fee, kung hindi mo hindi gagawin. mo naman babayaran yan kung hindi ka mag-violate. Ibig sabihin So, kasi... gawin mo, wag ka mag-violate para hindi ka mag-bayad. Kasi nga nagkakaroon ng risk-reward ratio yung tao. Yes. Diba? Bagay. Pag nag-violate ako dito, afford ko naman yan. Oo, kaya. Ang tanong, Attorney Don, alam ba nila kung ano ang violation? Yes, kasi They're aware. ilang taon na rin naman ang bus lane. Example natin. May barriers pa. Oo. Imagine mo pag nawala yung barrier, pinapasok. Bakit? Kung walang barrier, wala. Wala kang... Diba? Di masusunod yan. Bakit? Kasi, yun nga, yung entitlement, nagmamadali, gusto makagulang, makauna, ayaw sumunod sa batas. Tapos pag tinaasan mo yung penalty, sasabihin sa'yo, anti-poor sila. Dahil yung mga mahihirap, hindi raw kayang bayaran yung penalty. Huwag kang mag-violate. Simple lang yun eh. Bakit ka magbabiolate? Wala kang pambayad. With more reason na hindi ka dapat mag-violate. Yes. Go ahead, Bel. No, tatanungin ko lang is, ano yung feedback ng mga MMDA officers
parang do they come back to you and say, parang hindi ako nire-respeto ng mga mamamayang bayan? Kasi sometimes I feel that the way when I see viral videos, tapos may nakita ko, di mo ba ako kilala? Mga ganun. Yan, parang, sabi ng guy, hindi po kita kilala. Parang, ang Sabi point sa'yo, is, sino ka ba? ang point is, siguro, we have a caste system. Do the MMDA officers feel they have the authority or the power? Well, or not? I think, with the support given sa mga enforcers, nagkakaroon na rin sila ng confidence. Hindi naman dapat sobra na mga abuso na sila. Yes. Pero we support them, even may makatalo sila na malalaking tao na ititreten sila na isusumbong kita or patatanggal kita sa trabaho. Ang ginawa ko dyan, ipinakikita ko sa mga enforcers namin na pag nasa tama ka, tatayuan kita. Regardless kung sino ang sumisita sa iyo. Basta tama ka. Pero pag mali ka naman, ipapunish din kita. Yes, yun ang dapat. Yun ang, kaya in a way, na-empower din sila. Yes, that's the Even word. sa malalaking... They feel empowered. Doon yung sunod ko sa tanong ni Bel, anong mga development program, yung training ng MMDA, para din alam nila yung pag-handle? Meron ba kayong mga ganun? Yes, Yung mga... meron tayong Traffic Education Division na continuously nagbibigay ng seminars, anger management, discipline, tapos yung traffic. Sa MMDA yan? Yes, sa MMDA. And in fact, nagtitrain tayo ng enforcers din ng ibang lugar. Nag-a-accept tayo niyan. Either silang pumupunta sa atin or yung mga trainers natin na nagpupunta sa mga iba't ibang LGUs, even outside of Metro Manila. So, yung learning naman continuously, nagkakaroon tayo ng refresher course. So, tinuturuan sila to be more patient. Even yung pag nagkamali ng huli, kunyari, i-complain, tapos na-determine ng Traffic Education Division natin na mali. Pero hindi naman by purpose or Accidental hindi naghihingi naman kaya nagkamali. Ang ginagawa natin, binibigyan natin sila ng refresher course. Tinuturuan ulit. Tinatama. Tama naman yun. Kasi mo naman i-condemn mo or kung ano man yung gawin mo, mas mabuti nang itama. Cover ba to ng Cover ba to ng MMDA in terms of driving, nagtatapon ng basura sa labas? Yes, meron din kami Sa anti-littering. inyo rin yun? Sa inyo yun? Meron din tayong anti-littering. Same as jaywalking. Ini-issuean din siya ng ticket. Tapos, kailangang bayaran yung penalty. Pag hindi nabayaran yung penalty, ididemanda natin. So, mali yun, no? Yung nakakita mo, may kotse kasi minsan, pag baba ng bintana, May binabato. gusto niya malinis yung kotse niya, pero binabato niya yung... Labas. As small as chewing gum, violation yun, di ba? Anti-littering. Meron din tayo nun. Yes. Pero Sir Don, ito po may tanong lang ako. Ilan taon na po kayo as chairman of MMDA? Well, I was appointed under the previous administration for almost a year. Almost a Then year. I was reappointed by PBBM. Alright, so So more than 2 years na. ano yung mga program na gagawin ng MMDA to ease the traffic, to ease yung mga iba pang problema when it comes to road or sa daanan? Ano ba yung mga naisip nyo sa tingin nyo na makakasolusyon talaga? Kasi napakahirap. Alam ko na hindi biro solusyonan yan. Kasi sinasabi nila isa sa mga worst na country sa Philippines when it comes to traffic. Pero ako, I've been in India. Grabe doon. Grabe. Huwag naman natin tularan yung Sa India. India, walang ano. Thailand, population naman. Pero ang galing Nakita nila. Pero nakakalusot. India, Pero ang grabe. gagaling nila. Oo. Totoo Sila yun, yung mga nagbabanggaan, Mumbai. diba? Hindi Oo. sila semplang. Kasi sa kanila ang galing. Hindi, nagbabanggaan sila, pero okay lang sa Wala, kanila. oy, Parang, okay lang. Binangga yung bus namin, yung tourist bus. Binangga ng isang motor. Pak! Wala. Wala lang. Sabi lang nung lalaki, binangga ng motor, andar na ulit. Sabi ko, grabe to sila. Tapos salubungan talaga. Kasi mo, yung sa talaga, salubungan ikaw, tatawid ka, kahit sa ka rin pwede tumawid, makikipagpatintero ka sa Oo. Hindi, after mo pumunta ng India, sobrang peaceful na dito. Sana wag dumating sa atin yung Hindi, ang ganda ng tanong mo. What do you think? And it's not only you to find that solution. Yes. Actually, lahat tayo pwede magbigay ng At suggestion. kailangan mag-contribute, Sa lalong-lalo part na ng yung mga... government kasi, ang long-term solution talaga ay additional roads and mass transportation. Kasi kung merong option naman siguro yung ating mga kababayan na hindi magdala ng kotse,
at meron kasing alternatibo like nga mass transportation. Yun naman ang gagawin natin. Ang problem kasi natin ngayon, medyo naiwan tayo in terms of subways, railways. But may subway tayo coming up soon. Well, in a couple of years. Yes, mga Subway ginagawa na sa yan. napakagandang project. Then, additional roads. Marami rin naman ginagawa mga connector roads. Para Pero sa EDSA, What about short-term solutions? Yung mga short-term solutions natin is clearing para yung lahat ng mga obstructions. Tayo ng mga mabuhay lanes which are alternative routes kasi ang tendency kasi natin magsiksikan lahat sa EDSA, sa C5. Si EDSA ba may pag-asa pang ma-widen? Wala na. Wala na yun nga. yung sinasabi ko eh. May mga nagpo-propose ng elevated. Hindi ko lang alam. May MRT na dun, Sa ibang bansa, they have this app. Ang pangalan niya is BlaBlaCar. Have you heard of it? It's a carpool or ride sharing. So, mas lower yung fees kaysa na kunyari, may pupuntahan ka. Say, Makati to Quezon City, mag-grab ka. Magkano yung dyan? Sige, sabi mo na 600 pesos. Right? If you book it on BlaBlaCar, which is something else. Pero mahirap din. Meron yan dito. Meron ba dito? Meron dito ride sharing. Meron yun dito, Bel. Meron. Ride sharing. Ride sharing. Mahirap ang ride sharing. Yeah, but Siyang how do carpool. we encourage it? Yan yung tanong ko. Well, Diba? mas maganda kasi less cars sa road. Kung nakakapagsakay siya. Actually, yung UB Express, isa sa mga... yun yung purpose niyan eh. Yeah, FX. Diba? FX. Maraming kolorum. Mga kolorum. Bigat ng... Yes, yung kolorum kasi ang problem, hindi siya insured, yung pasahero. Tapos hindi mo kilala yung driver. Wala Bilis accountability. magpatakbo yung UB. Naiwan ko yung kaluluwa ko dun sa sinakyan ko. Talagang Ito yan. nag-pray ako. nire-regulate din yan mga kolorum naman. Sa mga nanonood nito tsaka nakikinig, baka iniisip nyo, against kami dun sa mga kolorum. Alam nyo, hindi. Ang gusto ko lang kasi lang namin dito, maging maayos. Hindi, against talaga tayo sa kolorum. Talagang totoo against tayo. Kasi Iba isipin nila, ano ba to sila pinag-usapan? Puro. Hindi, against talaga tayo sa kolorum. Baka pinagkakaisan daw natin yung kolorum. Kailangan lang. Teka lang, ano bang kolor? Ayusin. Hindi ka nakarehistro. Walang Walang lisensya. So against tayo. Wala kang plakisa. Kasi ang problem noon, Pero kasi madami yan, Sir Alex. Oo, pero against ka tayo doon. walang insurance yung Hindi pasahero. natin Na aksidente, walang pagkiklaiman yung mga pasahero. Yes. Kasi para nakisakay ka lang eh. Yes. So, kayo sana, ayusin nyo, mag-apply kayo ng mga prangkisa. Oo, yun. Or can we professionalize that? Yun nga, through Franchise. franchise. Tsaka numbered lang kasi yung franchise. Kasi, kaya yung numbered kasi, tingnan nila kung ilan lang yung dapat Demand, talaga na sakali. Oo. Kasi magka-cutthroat competition din. Hindi ka kikita, malulugi. So, Totoo. magmamadali. Kaya nililimit din ng gobyerno yung pagbibigay ng franchise. Pero sir, Covered niyo obstruction doon sa mga maliliit na daan, yung mga basketball liga. Yes, Bawal, yun, sagot niyo yun, yung may bilang hinarang dahil may namatayan. nag-clear ka tayo niyan. Kasi sa waste, nakakalito yung waste eh. Oo, Yung pagpasok mo, 300 bigla may piyesta. O 300 meters, dead person ahead. Tapos wala, may lamay. Yes, continuous naman yung clearing operations natin ng mga obstruction. napakahirap ng trabaho ng MMDA sa clearing operations. Yes, Kasi sila yung napapaaway. Sila Oo. May nabubugbog. ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Kaya 'di ba, alam nyo, lagi yan nagko-compare sa mga civilian do sa mga residente tsaka yung MMDA. Always parang masama lagi yung MMDA. Pero kasi kung titingnan nyo talaga, is pinapatupad lang naman nila. Hindi naman yan sila kikilos kung hindi yan kailangan, hindi siya inutos eh. At may ano kasi yan eh. Although binabalanse din namin, like sa clearing operations, di ba akala nila automatic kinukumpis ka namin yung Yes. mga paninda. Ano nga ba yung totoo doon? May 3-strike rule kami dyan. First time mo, papipirmahin ka ng undertaking na hindi babalik. Second time, although hindi namin sinasabi na hanggang 3 strike yun, papipirmahin ka uli. On the third time na mahuli ka, tsaka lang siya i-confiscate. Kumbaga, kailangan din naman at some point na parusahan ka. Nakikita lang ng tao yung confiscation na, hindi nila alam. Binigyan. Pag pangatlo na, kinonfiscate namin, ibibideo yung mga tao namin. Sasabihin na wala kaming puso. Merong nag-viral yung sa nanay, matanda na kinuha yung paninda. Tapos sinabi nga wala lang awa. Bakit yung mga ganun pa yung
nagkakaroon ng gano'n, kinuha yung paninda, matanda na siya. Samantalang naman doon ibang may mga kaya na pinapabayaan lang. Let's always a comparison. yes. Pero hindi nila kasi maisip na, kumbaga, nagkataon lang talaga. Ito, nakita nila yung isang mahirap, nabaksakan, na-implement ng isang kailangan na batas. Yun lang yun na picturean. Sa kaso nga lang tayong mga, alam mo na, tayong mga Pilipino, mahilig tayong maawa. Oo. Diba? So, naawa tayo. Doon yung... At di natin alam, strike 3 na pala. Or Strike na ano pala. ba yung reason kung ba't hindi nila, kumukuha ng... Mayroon kasi ring titigas ang ulo. Like, meron namang minsan pinoprovide ang local government. Like sa mga palengke. Makikita mo naman may place sila na pwedeng pagtindahan eh. Yes. Ang ano lang nila, kasi convenient, nahaharang nila yung Mga mamimili. Actually, nirereklamo yan ng mga stall owners sa public market, Yes, yung mga alam mo illegal yan. vendors. Yes. Kasi, bago pa dumating doon sa pwesto kung saan talagang legal magbenta, inside the Nahaharang na sila. nahaharang na sila. So, yung customers nila, nababawasan. Na-intercept, kumbaga. At hindi naman din kami sobrang walang puso or hindi kami walang puso. Like, ngayon, alam namin magpapasko. Alam naman natin maraming tayong kababayan na nagtitinda sa Baklaran. Yes. Sa lahat. Divisoria, Baklaran. Inaalaw namin subject to certain regulations like ginuhita namin, hanggang dyan lang kayo dapat. Pag lumagpas kayo doon sa guhit, Dagdag ulit na isang guhit. hulihin na namin. Oo. Kasi otherwise, kung papayagan lang natin sila lahat, wala na makakadaan. Wala na. Oo. Pero Pao, may sign na talagang alam mong illegal vendor yun. Yung sa bilis nila magtupi. Oo. Pa-transformers, may taga-senyas yan eh. Oo. May informer. Tingnan sila. Pak, pak, pak. Wala na. Ang bilis oh. Oo. 3 seconds. May training yung mga yun eh. Oo. May seminar sila paano magtupi nung... Baklaran. Actually, pumunta na si Ostoyo dun sa training na yun. Baklaran. Training. Sa Oo. 3 seconds. Nagkahabulan. Yan na, MMDA. Oh, 3 seconds. Pak, pak, pak. Naka-disguise pa. Actually, when you said that, I had an epiphany na I realized that your job also, MMDA, is to keep peace and order. At hindi dahil wala kayong puso or gusto nyo i-fine yan. Parang, totoo naman eh, syempre in our culture, meron tayong mga illegal vendors, pero they have to also have a boundary na. Yeah. Dito muna kayo kasi kundi magkakagulo na lahat. Oo. Kumbaga, ano siya? Hindi rin naman natin yung situation nila, pero Yeah. kailangan mong tingnan yung bigger picture. Yes, yes. Na baka dahil sa pagbibigay mo sa ilan, mas marami yung napupurwisyo. Yes, Diyan yung pupasok yung mga katagang, it's a privilege not a right. Yes. yes. Lalo-lalo na yung mga sasabihin nila, hindi, naghahanap buhay lang naman ako. Oo, pero may tamang paraan. May katapat siya, may katapat siya. Yung Hindi kayo paghahanap buhay ginigipit. mo, hindi naman dapat nakakaperwisyo sa iba. Yes. Ay, isip kasi nila ginigipit eh. Ginigipit sila, they're preventing. Kasi mali, kaya yung pine-prevent. Doon kayo sa tama. Ang sasabihin nyo ngayon, kasi nakakapagsalita na ako, medyo maganda na yung buhay. Napagdaanan ko rin yung nandun ka sa mababang, yung nasa low ka, syempre nagagawa mo lahat kahit alam mo ng mali. Yun yung mali sa atin eh. Talagang ginagawa natin, kahit alam na nating mali, gagawin mo pa rin eh. Yan. Yan sa paano mo masasabi? Kaya ang hirap din ma-implement ng bagong Pilipinas kung yung mga Pilipino ay hindi rin magbabago. So, anong New Year's resolution mo? Yun. Related sa kalye, ha? Oh. Ako related sa hindi, actually, hindi ko mag-New Year's resolution kasi nung nakita ko na lahat yon. Wala pala. Nung naintindihan ko na kasi. So, wala na akong babaguhin when it comes to sakali. Kasi So perfect ka na, Boston. Hindi naman perfect. Ginagawa ko na siya. Alam ko, ito yung tama para makatulong din. Kasi kung magpapasaway ka rin, Nakapark ka dun sa PWD. Nakita ko yung kotse mo. hindi. Ako resolution ko ngayon is lagi ko nang iisipin pag nakakita ako ng isang MMDA officer na ginagawa niya yung trabaho niya. Kaya siya ando doon dahil meron siyang bahagi. So gagawin ko rin yung share ko para ibig sabihin, hindi niya gawin yung trabaho niya. Ang isip ko ngayon, sana pag dumaan ako, yung MMDA ko na naka-assign sa amin, walang gawing extrang trabaho para mas dumali yung buhay nila. Mutual respect. Yun, ang gagawin ko sa ngayon ko sa nakita ko, naintindihan ko na yung ang dami nilang ginagawa. Ang nakikita mo lang lagi pag MMDA, ba ito, manghuhuli to? Buhaya. Ngayon, babaguhin ko na. Ang nasa isip ko, marami siyang ginagawa para makatulong. Yun ang aking natutunan dito sa ating episode ngayon.
Ako bago ko ibigay yung resolution ko, may question lang ako tungkol sa bike lane. Para kay Nino ba ang bicycle lane? Well, dalawang klase kasi ang bike lanes dito. Isa ay yung shared na pwedeng gamitin ng iba. Yes. In which case, pag ganoon, respeto. May Yes. pribileyo ang bisikleta or Pero priority na gumamit Hindi niya pag-aari yun na bawal. Pero hindi exclusive. Paano po malalaman Ano yun, yung sir? exclusive? Normally may barriers na makikita ka eh. Pag may barrier, Like sa EDSA, may barriers na naghaharang para hindi pasukin ng iba. exclusive yun. Pag may barriers Exclusive for yun. bike lane. So, dapat hindi pumapasok yung ibang, Motor. especially motor, hindi dapat pumapasok. So, dalawang klase siya. Yung shared at yung exclusive. So pag shared yung mga walang barriers, Oo, like sa Ortigas, makikita mo, Yes. dati may bollards yan, inalis. So, ngayon, shared na siya. So, pwede siyang magamit ng iba. Pero, respeto pa rin at priority yung nagbibisikleta. and kasi ako, I'm into biking din. May nakapanood ako minsan. Hindi ko naman, yung ibang mga bikers din, minsan entitled din na, bike lane lang to. Itong motor o bicycle? Yung bicycle. Mismo yung nagbabike. May nakikita ako na parang entitled sila. Ano ba to? Bike lane lang to. Nag-aaway sila, nagtatalo. Pwede ba ang pedestrian doon? Hindi. Hindi rin. Hindi. Dapat Eh, sa bike lane sidewalk has sila. their own bike lane pedestrians, no? Meron sidewalk din. Pero bit-bit ko yung bike kung gano'n. Pero mas marami yung shared nakikita ko sa Yes, sa kalye. marami. Mas Kasi marami. May dalala akong gulong. So pwede. Pwede ang motor. Qualified ka na nun. Bike na yun. So pwede pa yung motor. Pero pag may bike, i-priority. Kung may bulsa akong pedal lang, pedal. Galing sa shop. Makapasok lang yun. no? Ikwento mo naman, ano bang kinalaman ng MMDA sa MMFF? Marami nagtatanong niyan at nagtataka. Paano nagsimula yung history na yan? Ang MMDA ang may hawak ng MMFF. Yes. May showbiz yan. Kami traffic, basura, Oo. baha. Ang, Ako, alam ko bakit, sir. Sige, Parehas ikaw may na. Metro Manila eh. Di ba? Metro. Hindi, kasi ang MMFF was created by a presidential proclamation by then President Ferdinand Marcos Sr. At specific doon na nakalagay na MMDA ang magmamanage. Bakit? Kasi ang primary purpose ng MMFF, bukod sa bigyan ng platform yung exclusively sa local movies, yung mga sinihan sa Metro Manila, ay magkaroon ng benepisyo sa mga certain beneficiaries. At ang pinanggagalingan niyan ay yung mga waived amusement taxes ng mga local government Okay. dito sa Metro Manila. And at the time, governor noon or ang head ng Metro Manila ay si First Lady Si Madam. Imelda, Mm-mm. na mahilig din sa arts. And plus yung pag-hold niya ng mga LGUs. Kaya yan napunta sa amin. Sa MMDA. So, yun ang explanation niya. Oo. Sobrang May laki batas ng po yan. tulong ng MMFF sa showbiz industry. Yes. Ano na ngayon? For the films. Oo. Diba? Kasi, Especially ngayon, oo, lalo na ang hirap ngayon para Ang punta. hirap kumita ng pelikula. Yes, especially Oo. ng pelikulang Pilipino. Parang MMF lang ata nagkakaroon. Alam mo, pagka Well, itong Hello Love, Unless Catherine Exceptional Bernardo. again, oo. Siyempre. Medyo, kapag hindi na inareso sa MMDA yan, yung Metro Manila Film Festival, may parade kayo. Mag-aasikaso sa daan yan. oh. Yes, Uliin niya ng kasi- MMDA. Yun ang actually, attorney, ang inisip ng mga tao na kaya connected sa MMDA dahil may parada. Well, Hindi po yun ang reason. hindi yan ang reason, pero part yan. Kasi like kami, akala nila ganang kadali yung pag-hold ng parade. Nasa 3,000 na empleyado ang dinideploy namin for the parade. grabe. Piniplano namin yung ruta niyan. Inaaral namin yung traffic management. Yes. Even yung size ng daan, Oo. yung mga height restrictions, sinusukat yan ng traffic engineers namin para alam ano ang pwedeng size ng float. Ganon siya Pero ka-technical. ang ganda ng tradition na may float, 'di ba? Tapos Tama. pupunta lahat ng mga tao sa kalsada. Oo. Nakasali na ako dyan sa Kubot Aswang Chronicles. Kasama ka sa kubot? Oo, nandun. Tapos, Ano ngayon inilipat na natin. Dati noon, puro Ross Boulevard lang eh. Yes. Ngayon iniikot na natin sa iba't ibang LGUs. This year sa Manila tayo. Manila. So inilalapit na natin sa 3,000. Ilan po ba ang traffic enforcers natin sa buong? nasa 2,000 plus pero
hindi naman lahat yung traffic enforcers. Okay. Mga PNP. Cleaners, Kasi kung nasa doon sila sa PNP, parade, pwede tayo mag-violate sa ibang lugar. Wala nagbabatay. Pero have you think na gawin to sa EDSA? Hindi pwede. Sa EDSA to ginawa sobrang... Yung major street na dinaanan namin last time sa Quezon City is Quezon Avenue Quezon Ave. and Commonwealth. Dahil ba sa ano? Kasi may mga height restriction yes. LRT, MRT, madadali tayo Yes. dyan. So, tinitingnan din namin yan. Pero ngayon ko lang nalaman na project pala tong ni President Marcos Sr. yung Yes. MMFF. In fact, talagang nag-initiate nito, then mayor siya noon ng San Juan, si Mayor Estrada. Joseph Estrada. Siya ang talagang nag-move nito para matayo yung MMFF. Oo, nagsimula to originally City of Manila lang. Tapos in-expand ni President Marcos to cover the entire Metro Manila. Right. And recently, nag-evolve na siya. Hindi na lang siya Metro Manila, kundi nationwide. Yes. Anong chances, Attorney doon. attorney, na magkaroon ng 2 in a year na ganitong klaseng ginawa festival? natin No, meron dati naging Ginawa namin Yung summer- Metro Manila Film Festival Summer din. Film Festival. Ang problem namin, nag-aabot kasi yung preparations. Oo. As early as March, nagsisimula na kasi yung preparation. For the December. Yes, for the December. may... So nag-overlap. Shoot one film Nag-overlap 1 year. Saka hindi Oo. pwedeng chapo-chapo lang yung movie mo na ipapalabas. Yes, and ngayon, Talagang Bel, nakita mo kabonggahan. Yung quality. kasama ka sa announcement, di ba? Grabe. Yung quality. Yeah. At alam mong pinaghandaan sobra ng mga producers. The producers talaga, hanga-hanga ako sa kanila. Isegue nyo na, Atty. Doon, dahil isa sa mga popular podcast ng Bagong Pilipino para makapag-invite pa ng titirang araw. Oh, hindi. Invite everyone to watch. MMFF. Yung Metro Manila Film Festival will start showing December 25 hanggang Tapos na. January 7 po. Yes. Oh, Na, tapos January na. 7. December 29 yun. Yes. Yun nga, hanggang January 7 naman po siya ipapalabas. Last year, in-extend pa nga namin hanggang January 14 dahil marami pang demand Yes. na i-extend. So, ini-encourage ko po yung ating mga kababayan na manood. Marami po. Portahan natin. Sa pelikula po ito na talaga naman po maiipagmalaki Yes, natin. Huwag niyong i-stream. Uso pa ba yung passes? Last year ba sino? Uso pa ba yung passes? Papadala po ako sa inyo. Ay, naku. Hindi naman last year- hindi naman kami nagpaparinig, Alam ko naman Atty. yung ibig Oh, mong hindi sabihin, kaya Makilala lang kayo at marinig ang mga narinig namin. At magkaroon ng picture. Mga 5 po yung passes bibigay nyo sa akin. 5 ba? Attorney, last year Uso pa kayo May passes. may questions. last year sino yung top grosser natin? Yung Rewind. Rewind. Ah, Rewind. Ni Ding Dong and Marian. so yun. Sana this year mas and every year Ang sana. target namin Mga 2 billion. o hindi naman, match lang, pero ako mas gusto ko na instead na may isang runaway box Dapat blockbuster, Lahat kumita. mas gusto ko lahat. Yes. So yun Yeah. sa lahat ng nanonood nito at nakikinig. So sana puntahan nyo lahat. Oo. Ganito lang yun. Kinikilatis ng lahat ng mga judges ng MMFF ang pinapasok ng mga pelikula dyan. So, Criteria. worth it talaga. Lalo na ngayong holiday, hindi nyo pwedeng sabihin, wala kasi akong time ganun. This is a perfect time for your family to go to the mall, manood, at hindi mag-scroll sa phone. Yes, alam- At mag-stream. Manood Balik- kayo it's part of arts and culture and part of our Filipino, tradition. And I think, more than anything, kapag napanood nila yung quality of the movies, magiging proud talaga sila. Yan. Na we were able to produce itong klaseng pelikula. Yeah. Kasi kita natin, di kalidad yung mga script, yung cast, Kita ko nga. yung production, di ba? So, Trailer, di ba, yung mga good luck sa lahat ng mga participants ng MMFF. Wala pa social media. Pag MMF time, pag December, lahat ng family nanonood. Yes, after lunch, di ba? Kagad. Save tayo ng mga magulang May natin. popcorn. Ang saya. Anong naalala mong movie nung ako, lagi namin pinapanood doon, Enteng Kabisot. Ay, yung ano pa? Shake, Okay. rattle, and roll. Shake, rattle, and Oh, roll. shake, rattle, and Yung roll. one, Okay, yung one Kaperico. si Okay, Herbert. Kaperico, tama. Manananggal si... Ako na-experience ko yung napasama ako doon sa Enchanted Kingdom ni Bong Revilla. Ay, chat. Yun yung first fantasy movie ko. Jose Rizal, yung Yes. kay Cesar Cesar Montano, Montano. my mom was there. Ang daming, kaya nga lang. Oo, nakasama may ako sa social mga media point. na. Ang first best picture ng MMFF
kasama yung mamuyat. Oo nga. President Erap. Erap, tama. Ang title niya ay Diligin mo ng hamog ang uhaw na lupa. Oh, yun ang mga title. Yan ang mga title. Ate ang title. Di ba? What a way to end the podcast. Sausaw mo sa suka ang uhaw na lumpia. Yan. Uy, nagutom na. At dyan po nagtatapos ang ating podcast, itong Bagong Pilipino Podcast. Pasalamatan po natin ang ating guest, Attorney Don Artes. Thank you so much. Thank you. Chairman po ng MMDA. Muli, panood po natin lahat ng mga pelikula sa MMFF. Nagsimula na po December 25 hanggang January 7. January 7. Abangan po yan. Opo, and with that, ako po si Paolo Bediones. Alex Calleja. Boss Toy, ito mamen, geng-geng. Isabel Daza? At ito po ang Bagong Pilipino Podcast.